Sa mapagpalang araw muli sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ilang buwan din ako hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel dahil nga may mga pinagkabalahan ako sa aking trabaho at dito sa aming pamilya. So ngayong araw mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung mga kaganapan dito sa aming backyard at kung ano na lang yung mga alaga kong manok. At magbibigay rin ako ng tips and ideas lalo na ngayong mainit ang panahon para makaiwas sa heat stress ang ating mga alagang manok. Tara mga kaibigan, samahan nyo ako. Nagsimula nga pala tayo dito sa ating incubator mga kaibigan. Dahil summertime ngayon, sinasamantala natin yung panahon para makapag-breed at makapagsalang ng mga itlog. So meron tayo dyang itlog ng Rhode Island Red, yung nasa taas. Tapos bumili ako kay Sir Akiel Auditor, shout out sa Sir from Pampanga, ng mga hybrid na turkey o pabo. Ayan, nagtesting ako na 10 eggs, may free na isa. So may mga nag-hatch tayong sisiw ng Rhode Island Red mga kaibigan, ayun sila oh. So ngayon tag-init pala, isa rin kalaban natin yung overheating sa ating mga incubator. So mas maganda ang gawin nyo mga kaibigan lalo sa tanghali. Medyo pasingawin nyo, buksan nyo yung pintuan saglit para yung init sa loob mabawasan. Isara nyo din kaagad. Sa akin ganun lang yung ginagawa ko para hindi maluto yung mga itlog. At i-monitor natin yung water level ng tubig dahil mabilis matuyo mga kaibigan para sa humidity. Ayan yung mga sisiw natin oh. Maya maya lang yan, pwede na natin ibaba dahil ika-22 days na nila. Dito pala mga kaibigan, yung mga una natin papisa, ayan may 1 week old tayo dyan, 5 heads. Tapos yun mga kaibigan, kaya ganoon yung sisiw na yun. Problema ko na kasi dito yung mga daga, nakagat yung paa niya, hinugot dyan sa gilid, kaya napilay. So ganyan na, hindi na siya nakarecover. Tapos nagtesting rin kami ng gansa na ipapisa dyan sa incubator, napisa naman, 3 yan. Yung 2 nakain din ng daga mga kaibigan, sayang. Ayan, kung mapapansin nyo doon sa mating niya, may butas. Doon nila hinugot yung paa ng mga gansa natin, sayang. Tapos meron pala tayo ditong going 1 month old siya, 1 month old mahigit na Rhode Island Red. So sila ngayon yung mga inaalagaan ko dito sa ating brooding area. Ayan, magaganda yung kulay, dark at malalaki. So available po to mga kaibigan sa mga gusto pong mag-order. Message nyo lang po ako sa Facebook para mapag-usapan natin. Jan Jimwell Gianyano po ang profile ko doon. So sa pag-aalaga ng sisiw mga kaibigan, hindi kami nag-iilaw kahit sa gabi dahil sobrang init talaga. Kung mapapansin nyo yung mga tabing nila, tinatabingan na lang namin yan sa gabi para lang hindi sila exposed sa hangin. Kasi mainit naman dito sa loob, kaya hindi na natin kailangan mag-ilaw. So tipid na rin sa kuryente, tipid na rin sa gastos para mas maganda yung laki at masanay sila na hindi niilawan. Dito pala sa ating mga heritage chickens mga kaibigan, Rhode Island Red na lang yung natitira kong breeders. So ito sila, 4 na hen and 1 rooster. Yung isang rooster natin na reserve nandoon sa labas nakatali para pang crossbreed natin doon sa ating mga native chickens na inahin. So dito mga kaibigan, kagaya yan. Pag naubos nila yan, tatanggalin na namin yung water and then bibigyan ulit namin sila mamayang tanghali. Sa ganong paraan mga kaibigan, nakakaiwas tayo doon sa pagligamgam ng tubig lalo at mainit ang panahon. Kasi makakasama din sa kanila yan pag umiinit yung inumin nila. Kami ang practice namin ever since pa mga kaibigan, fresh lagi yung binibigay naming inumin nila para malamig sa kanilang katawan at hindi rin sila ma-stress kasi possible na makakuha sila ng sakit kapag yung naiinom nilang tubig ay nabilad sa araw. So isa yon sa tips ngayong tag-init mga kaibigan, lagi natin bibigyan na maayos na inumin yung ating mga alaga at kailangan presko yung kanilang kulungan kagaya to, tagusan yung hangin. So hindi lang namin kasi yan tinatanggal dyan para hindi sila expose sa mga predators, para hindi sila mabulabog. Pero yung itaas niyan, ayan, open lahat yung kulungan natin dyan para yung hangin nagsisirculate ng maayos. Tapos yung ating beddings mga kaibigan, buhangin, malamig din yan sa pakiramdam ng ating mga alaga. Isa din yan nakakatulong para mabawasan yung init ng katawan nila. Kapag tag-init pala mga kaibigan, ang pinakamagandang beddings ay yung buhangin. Gaya ng sabi ko, malamig sa katawan nila yan. Hindi katulad ng ipa. Yung ipa mga kaibigan, sa tag-ulan ginagamit yon para nagbibigay naman ng init sa kanilang katawan kapag malamig. Dito nga pala mga kaibigan sa ating ibang mga breeding pen, mga grows natin na Rhode Island Red yung nilagay ko. Mga hens ito. Bali 7 dito, tapos 5 doon. Total of 12. 15 yan mga kaibigan, nabenta ko yung 3. Ito yung mga gagawin nating next generation breeders natin. Paparesan natin to ng magandang rooster. Maghanap tayo sa mga kaibigan natin para ma-maintain pa rin natin yung magandang kalidad ng ating mga alaga. Mapapansin nyo mga kaibigan, ang daming balahibo kasi sa ganyang edad
Molting stage talaga yan ng mga manok mga kaibigan, yung 3 months old to 4 months old. Talagang maglalagas ng balahibo yan at magpapalit na sila dahil malapit na sila mag-breed. Pagsampa yan ng 4 months old, dyan nyo na makikita yung ganda nila, yung paglapad ng katawan. Kaya magandang ipakain sa kanila yung high protein na mga feeds para ma-develop na maganda yung balahibo nila at yung katawan nila. So, ganun lang din yung ginagawa naming program pag nagpapalaki. Yung pagpapainom at pagpapakain, parehas lang naman sa mga breeders. 2 times a day sa inumin, 3 times a day. Tapos may mga vitamins tayo. Ayan mga kaibigan, dito naman tayo sa ating mga native chickens. So papakainin na natin sila. Ayan pala yung mga grows natin, tapos yung ilan sa mga inahin natin. So yung isang inahin kasi natin may sisiw na mga kaibigan, kakapisa lang, bali 2 days old yung kanyang mga sisiw. So yung mga nakikita nyong grows dyan, mga papisa yan nung January. So magti 3 months na yung mga yan mga kaibigan. So unti-unti ko silang pinaparami para makapag crossbreed tayo sa Rhode Island Red. Papakita ko sa inyo mamaya mga kaibigan yung rooster natin, isang Rhode Island Red. Nakatali siya para masampahan niya yung mga inahin natin na nandito sa labas. Yan mga kaibigan, ang lalaki na nila. Tamang tama yan, meron tayong mga susunod na breeders. Ang gagawin ko dyan, lahat ng mga lalaki ibebenta natin o kaya pangkatay. Iwan lang natin yung mga inahin mga kaibigan para makrossbreed natin sa mga purebred na Rhode Island Reds. Mas maganda yung mapuproduce nating native chicken. Hybrid na yon mga kaibigan. Mas malaki ang katawan, mas malaman at mas mabilis nating mabebenta. Ito yung tandang na sinasabi ko mga kaibigan, yung UK line natin. So napakalaki niyan. Tamang tama kapag na-crossbreed natin sa native, may improve niya yung lahi at mas lalaki yung mga native chickens natin. So update ko kayo mga kaibigan kapag may napalabas tayong mga Rhode Island Red sa ating mga native chickens. Ito pala yung isa nating inahin mga kaibigan, yung sinasabi ko kanina na newly hatch yung mga sisiw niya. Ayan sila, 5 piraso yan. So 2 days old pa lang yan mga kaibigan. Papakainin natin. Ayan mga kaibigan, kung nakikita nyo yung mga may stripe dyan na kulay brown na sisiw, tingin ko crossbreed na yan ng Rhode Island Red natin. Kasi nung time na nangingitlog to, itinali ko na sa labas yung isa nating tandang. Kaya possible na sisiw na yan ng Rhode Island Red. So sana nga mga kaibigan para makita natin kung maganda yung resulta. Ayan ang bibilog at ang lalaki. So hanggang dito na lang muna ang ating video for today mga kaibigan. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating bagong upload. So asahan nyo mga kaibigan, magtutuloy-tuloy na ulit ako sa pagbabahagi ng mga videos natin about dito sa pag-aalaga ng manok sa aming backyard. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga subscribers, sa mga silent viewers natin dyan. Ingat kayong lahat. Hanggang sa muli mga kaibigan, and God bless us all.